Lahat ng bagay na humahadlang, nakakapagpabagal, lahat ng bagay na nagiging dahilan para hindi mo ma-maximize at maranasan ang God-given destiny and God-given potential in your life is called unnecessary baggage. Everybody say unnecessary baggage. Pwedeng ito ay bunga ng ating painful experiences. Pwedeng ito ay bunga ng heartbreak na dulot ng iyong nakaraang relationship. Pwedeng ang iyong baggages ay dulot ng iyong childhood trauma o kaya naman mga hindi magagandang memorya ng iyong kabataan. Pero ang ating pong pinag-aaralan sa series na ito, kailangan lang para tayo'y lumaya, i-acknowledge natin may baggage tayo. Masyado lang tayong sanay minsan dun sa weight na daladala natin, na akala natin ito na ang normal, pero hindi porket normal destiny ng Panginoon sa atin. So we all have these baggages in our lives na madalas hindi nakikita on the outside, pero obvious na obvious sa Panginoon on the inside. That's why I called it invisible burdens, kasi lahat tayo ay merong mga bagahe, meron tayong mga daladalahin sa ating buhay na madalas hindi nakikita ng iba. Dahil sa mga ngiti natin at nababalot ng ating personality, pero ang ating pinag-uusapan ngayon, gusto ng Lord na lumaya tayo sa lahat ng mga invisible burdens na atin pong mga pinagdadaanan. Ang mga bagaheng ito o yung mga invisible burdens ay maaaring bunga ng ibang tao na naipasa sa iyo, o posibleng bunga ng iyong mga naging desisyon nung nakaraan na nakakaapekto pa rin sa iyong kasalukuyan. Naging carriers na po kasi tayo ng ating history. Let me repeat that. We became carriers of our history. Na every time tayo ay nagkakaedad, every day of our lives, kuha tayo ng mga bagahe, pero yung mga pinapa-let go at pinapa-get rid ng Panginoon ay nahihirapan tayong bitawan. Kaya nagiging spiritual hoarders ang maraming Kristiyano, kasi kuha lang tayo ng hurts, ng pain, ng trauma, ng childhood memories, pero nakakalimutan nating bitawan yung pinapabitawan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang epekto, bumabagal ka. Ang epekto, napapagod ka. Ang epekto, you are losing out of opportunities in your life na hindi natin malakaran yung God-given destiny for our lives. Kaya sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1, balikan uli natin, let us strip off every weight. Lay aside, bitawan, iwanan ang lahat ng bigat. Everybody say weight. Ang weight na yan is baggages. Yan yung mga baggage na hindi naman necessarily kasalanan, pero nakakapagpabagal. Balik mo nga kapatid yung Hebrews 12. Pasinin nyo to ha, Hebrews 12. Therefore, since we are surrounded by such huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down. Next. Especially the sin. So, ibig sabihin, yung weight na ito is not necessarily a sin kasi kinategorize yung sin na iba. So, sabi, let us strip off every weight, especially the sin. So, kasama yung sin, pero not necessarily a sin. Amen? Para tayo daw po ay makatakbo dito sa ating race, sa ating endurance. Kaya nga mga kapatid, 2 linggo na tayong iniimbitahan ng Panginoon, ibigay nyo na sa Diyos. Lahat ng mga bigat na iyong dinadala, lahat ng sama ng loob, lahat ng mga hinanakit, lahat ng ating mga baggages, lahat ng mga memorya natin yung nakaraan na hanggang ngayon ay nakakaapekto pa rin sa atin. Come to me, ang sabi ng Panginoon, all of you who are tired and weary and heavy laden, so that God will give you rest. Gusto kang pagpahingahin ng Panginoon, pero gusto mo ring dalhin yung mga bagahe na yan. Ang sabi ng Panginoon, gusto mo ba na makasama ang Diyos? Gusto mo ba na maging epektibo kang tatay sa iyong pamilya? Gusto mo ba na maging epektibong nanay ka sa iyong pamilya? Lay aside, strip off, iwanan ang lahat ng mga bagaheng ito so that you can run the race, with endurance. Di ko alam kung nararanasan nyo kapag kayo ay nagbabiyahe, ang dami nyong dala. Tapos, alam nyo, sa pier, sa mga airport, may tinatawag tayong porter. Hindi nyo na alam yung porter? Porter house lang alam natin. Alam nyo yung porter, di ba? Yung mga porter, sila yung mga nagsisilbing, nag-o-offer ng tulong sa atin. Pwede ba? Pakibitbit na. Kasi nga naman, ayaw nila na bihis ka, makeup na makeup ka, pero ang dami mong dala-dala. Pero dahil minsan sa ating kakuriputan, kasama na ako dyan, ganyan din ako, hanggat kaya mong dadalhin mo na, di ba aling pawis ka, amen, di ba aling mahirapan ka, wag mo lang maipadala. Pero napansin niyo ba kapag bigat na bigat ka at naipasa mo yung bigat na yun sa iba, is one of the most wonderful feeling in the world.
Ang sarap ng ganung pakiramdam. Yung bigat na sino sa inyo nakakaranas, mga kapatid, na 7 taon mong dinala yung sakit na yan, yung hinanakit, pero nung nagpatawad ka, para ka nabunutan ng tinik. Para kang lumaya. Yun lang naman ang gusto ng Lord. Maranasan nating lahat ang freedom. Ang problema natin, dinadala natin yung pinapaiwanan, tas iniiwan mo yung pinapadala. Sabi ng Lord, iwanan na eh. Ano ang dali natin? Testimony, miracle. Ano dali natin? Yung gospel of Jesus Christ. Yun yung ayaw natin dalin. Imbis na yung gospel ni Jesus ang kinukwento sa kapitbahay, yung bigat natin ang kinukwento sa kapitbahay. Tapos yung gospel ang iniiwan sa bahay. Nagigets yung sinasabi ko, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, dalin mo yung dapat mong dalhin at iwanan yung dapat iwanan. Huwag mong iwanan yung pinapadala at huwag mong dalhin ang pinapaiwanan ng ating Panginoon. Hallelujah! Itong mga bagay na ito ang humahad lang sa iyo para maranasan mo yung mga pangako ng Panginoon sa iyong buhay. Hindi ka magiging intimate sa Panginoon. The secret of intimacy is laying aside every weight that slows you down. Isa yan sa mga sikreto. Gusto nating mapalapit sa ating Panginoon, iwanan natin. Ano mang hatred, ano mang bitterness, guilt, pride, rejection, anger, or sin. Sakit man yan ang dala ng ating broken family. Sakit man yan ang dala ng ginawa sa atin ng nakalipas na relationship. Sakit man yan ang dala sa atin ng ating buhay. Na ngayon nagiging negative. Ano pansin nyo ba, mga kapatid, ang mga bata kung gano'n sila ka-positive? They are always optimistic, they are always positive. Pag tumanda, napansin nyo nagiging negative, what happened? What happened? Well, life happens. Kasi when life happens to you, minsan talaga matututo kang ma-discourage, ma-disappoint, ma-frustrate, na minsan yung dating optimistic, nagiging pessimistic because of the experiences that we've had. Kasi dinadala natin yung sakit ng nakaraan sa ligaya ng kasalukuyan. God wants you to be emotionally healthy. Let me repeat. God wants you to be emotionally healthy. Yes, spiritually healthy, but also is emotionally healthy. Kaya ang gusto ng Lord, ipagamot mo sa Kanya. Dalhin mo sa Kanya. Hindi lang para ma-cure, hindi lang para mabendahan, malagyan ng betadine, kundi para maging completely healed and whole tayo sa paglakad natin sa purposes ng Panginoon sa ating buhay. Kasi kapag hindi ka gumaling, ikakalat mo yung toxicity na yan sa mga taong makakasalamuha mo. Ay, ang aga, pastor, ang aga. Ang sabi ng Luke chapter 10, verse 1 to 4, nung tinawag ng Lord ang 72 disciples, tignan nyo ang instruction ng Panginoon sa kanila. Ang sabi ng Luke 10, verse 1 to 4, the Lord now chose 72 other disciples also. Apart from 12 disciples, may pinili ang Lord na 72. That's called delegation. This is a leadership principle that everybody should know. You should learn to delegate. Okay? Hindi lang dumping, kundi delegation. Delegation is very important. So nag-delegate ang Panginoon to another 72 disciples and sent them ahead in pairs to all the towns and places He planned to visit. These were His instructions to them. Basa. The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into the fields. So now go. And remember that I am sending you out as lambs among the wolves. Look at this. Do not take any money with you. Do not take any bag with you. Do not take extra pair of sandals with you. Do not stop to greet anyone on the road. Now listen to this. Ano sinasabi ng Panginoon? Okay, ipapadala ko kayo. You are the lamb among the wolves. Pero huwag kayong magdadala ng pera. Huwag kayong magdadala ng bag. So sa millennial term, travel light. Hindi nyo dapat dinadala yung gusto nyo lang dalhin. Kasi nasa mission kayo. At dahil nasa mission kayo, kung ano ang instruction ng nagpadala sa inyo, yun ang sundin nyo. Kasi alam ng Panginoon, ang ating destiny connected sa ating desisyon. At lahat ng desisyon mong dalhin ngayon, makaka-apekto sa yung destiny sa kasalukuyan. Kasi tayo follower ni Jesus Christ. Sino sa inyo follower ni Jesus Christ? At bilang follower ng Panginoon, you don't just follow the message of Jesus, you follow the methods of Jesus. Kung ano ang sinasabi niya, carry the cross and follow me. Kung ano sinasabi ng Panginoon, we should follow what God is saying. So anong sabi ng Panginoon sa mga 72 disciples na ito? I am sending you on a mission trip, but don't bring anything. Huwag kayong magdadala ng bag, huwag kayong magdadala ng pera. Ang tanong kagad nating mga taga-GSMNB, paano kami kakain?
Paano kami kakain kung wala kaming pera? Alam niyo, nung sumunod ako sa Panginoon ng pagpapastor, maraming hindi nakakaalam nito, pero 3 taong kong tinakbuhan yung pagtawag ko. 3 years. Kaya technically, I am 10 years already na pastor ng church, pero yung first 3 years, I'm not really the pastor. Parang free agent. Kasi tinatakbuhan ko, ayaw kong bitawan yung mga pinapabitawan ng Panginoon and sumunod sa Kanya fully. Kasi alam kong tinatawag ako ng Panginoon to go to full-time ministry. And by the way, hindi lahat ng tao tinawag for full-time ministry. Pero ako tinawag ng Lord for full-time ministry. And for the first 3 years of being a pastor of the church, I've been hesitant to let go of everything. Kasi ang lagi kong tanong, paano kami kakain, Lord? Walang future sa pagiging pastor. Walang future sa bagay nito kasi nakita ko na itong nangyari sa maraming pastor. I don't want na mangyari sa akin yung same destiny na nangyari sa kanila. Pero anong sabi ng Panginoon sa amin ni Jenny? If you take care of God's kingdom, the King Himself will take care of you. Ano sinasabi ng Lord sa amin? Travel light. Keep your luggage to an absolute minimum. Huwag ka na mag-overpack. Huwag mo nang dalhin yung baka sakali kasing mag-extend kami kaya magdadala na lang din ako. Baka sakaling kailanganin ko tong storya na to kapag nakasalubong ko yung kamarites ko dun sa kanto, kailangan kong dalhin ito para makwento ko sa kanya with tears. So I have to bring it with me. But again, the secret of spiritual longevity is to trust God for the next step. Ang sabi ng Lord, alam kong kailangan nyo ng pera, alam kong kailangan nyo ng mga resources. You have less now, but can you trust God even if you have less? Sabi ko nga nung Sunday, napansin nyo ba na if we have less, we trust God even more? Pag konti yung meron ka, mas lalo ka nagtitiwala sa Panginoon. Pag konti yung resources, mas nagtitiwala ka at kumakapit ka dun sa source. Kasi sabi ng Panginoon, step up, go to a mission. And listen to me, it's hard to step if you have the stuff. Stuff. It's hard to step forward if you always bring that stuff with you. Kaya ang sabi ng Panginoon, iwanan nyo. You don't need that. Sa Message translation, you don't need a lot of equipment. You are the equipment. What you need is your testimony. What you need is your lips, your eyes, your ears. Whatever God has given to all of you, that's what you need. And everything that you have is all you need. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa kanila. Iwanan nyo na lahat yan. In essence, sinasabi ng Panginoon sa atin, gusto mo bang sumunod sa akin? Trust me. Magtiwala kang ako magpo-provide. Magtiwala ka na ako magpapagaling sa iyo. Alam kong niloko ka ng una mong naging asawa, pero ako magpo-provide para sa iyong pamilya. Trust me. So my friends and family, ano-ano yung mga dala-dala mo ngayon? At hindi ko ito natanong ng 2 linggo na eh. Kailan mo pa dala yan? Kailan pa? Ilang taon na nating dinadala yung mga, sabi ng Lord, ibigay mo. Anong sa amin ng Psalm 55 verse 22? Psalm 55, hirap mag-joke maulan kasi. Ang sabi ng Psalm 55 verse 22, give your burdens to the Lord and He will take care of you. Napakalinaw. Ibigay mo yung burdens, invisible or visible. Ibigay mo sa Panginoon and the God Himself will take care of you. I believe that is a word for somebody today. Ibigay mo sa Panginoon. Hayaan mong ang Diyos hayaan mong si Lord ang magdala ng lahat ng bagahe mo. At magugulat kapag binigay mo lahat. Whoo! Ang sarap sa feeling. Para ako nabunutan ng tinik. Andiyan pa rin ang pagsubok, pero dala-dala na ng Panginoon. Amen. Give your burdens to the Lord and He will take care of you. Unfortunately, many of us are still stuck in our past, stuck in our old habits. Ang sarap kasing pag-usapan ng nakaraan, minsan. We love to talk about the past. Pero napansin nyo ba, ang hilig natin pag-usapan ng nakaraan, pero si Lord laging sinasabi sa atin yung future natin. Ewan ko napansin nyo yun. Si Lord, ang hilig natin magkwento kung paano tayo sinaktan, paano tayo, alam nyo yun? Alam mo itong series na to, talagang sa akin to grabe din. Kasi ito lang yung habang nagpipreach pala ako may umiiyak na. Tapos habang nagpipreach pala ako, gano'n na sila ng gano'n sa asawa nila. Buti na lang ako sinagot mo di ba? I'm the best thing that happened to you. Diba? Kasi we are still stuck on our old past. We always love to talk about our past. But look at the Lord. He always wants to remind us of our future.
Kasi yung faithfulness ng Diyos sa nakaraan, kung paano Kanya tinulungan nung nakaraan, is our confidence for tomorrow. Alam natin na sa future, if I will just trust the Lord, ito yung confidence na pangahawakan ko, that if God did it before, He can do it again. Kasi sa history, walang future. Ang lalim sobra. Ang lalim, sobrang tahimik doon. Sa history, walang future. Guess nyo ba? Sa history, walang future. At nakakalungkot. Ito, seryoso na. Nakakalungkot. Pinagbabayad mo yung kasalukuyan sa kasalanan ng nakaraan. Kaya kawawa yung kasama mo ngayon. Kasi sila yung nagbabayad dun sa ginawa sa'yo ng nakaraan. Yung nagtataka ka ba't ang init ng ulo niya, wala ka namang ginagawa. Tapos nung tinanong ka, wala naman akong ginagawa. Ba't ang init ng ulo mo? Yun nga wala kang ginawa. Amen? Alam nyo, lalo sa relationship, napakahirap niyan. Pag dala-dala mo yung sakit ng nakaraan kasi akala natin ang relationship parang roses and butterfly. Tapos magugulat ka, tinik at halimaw. Diba? Parang hindi ka rin makapaniwala kasi ito yung nakita ko Ito yung nakita ko doon sa Instagram, nag-holding hands sila sa sunset, nag-kiss the bride, and they live happily ever after. Pangarap. Kaya ang daming mga, kahit lalaki na ngayon nangangarap, ang daming may pangarap na magpakasal. And now listen to me, sa lahat ng mga single out there. Getting married is a dream. But it should not be the only dream that you have in your life. Okay lang mangarap tayong magpakasal. Pero wag naman yun lang talaga pangarap mo. Ito, matupad lang to, pwede na ako mamatay. Beauty agad. Bakit ko sinasabi? Kasi ganito yan, mga kapatid. Pag mas excited ka pa sa kasal kesa sa papakasalan, you will be in serious trouble. Bakit? Sa spirituality, tatanong nyo, pag nagpakasal tayo, ang sabi ng scripture, the two became one. So kung may unprocessed pain ka nung single ka, the two became one, yung unprocessed pain na compound as one. So naaapektuhan ng ating relationship today yung sakit nung nakaraan because hindi natin na-iproseso ito ng tama. Hindi na-analyze yung baggage. Hindi na-assess and address yung mga unresolved yesterdays. Kaya naging invisible burdens. Naunawaan niyo mga kapatid? At ngayon nagtataka ka, kaya sabi mo, ganito pala. Hindi talaga ito mag-work. And hindi ko sinasabi lagi, pero one of the reasons why is because we fail to address ano ang mga naging issues before. Kasi yung mga unprocessed pain na yan ay may potential to ruin your future relationships. So kung single ka pa ngayon, regalo tong series na ito. Kasi at least ngayon, you've been reminded, bago pala ako magpakasal, magastos na nga to, bago ako magpakasal, kailangan ayusin ko pala muna to. Kailangan pala, Lord, bago ko pumunta sa next season, next chapter, next stage, you want me to deal with this season first. Because you want me to be effective. Gusto ng Lord, ikaw ay maging best wife for your husband and best husband for your wife. And it can only happen if all the unresolved yesterdays will be resolved. So that you can be the best version of yourself when you face that altar. Huwag kayong masyado excited lang sa nakikita nyo sa magazine. I want that. I want that gown. I want that. Pag nakikita ka nagtatravel, relationship goals. I want that. We usually want that, but we don't understand what that requires. Lalim nun. We want that, pero minsan di natin naiintindihan what that requires. Ano yung requirements, ba't nila na-achieve yun? Ano yung mga sinakripisyo nila? Ano yung mga kinumit nila? Ano yung mga bagay na give up nila just for them to be as effective as they can be? It's very important. I say this again. Viral na to, but I will say this again. A healthy relationship is a result of unhealthy individual. You have to be healthy first. Basta naghahanap ako ng person that will complete me. So, hindi ka kompleto. Tapos, ine-expect mo yung asawa mo ko kompleto sa'yo.
So ang bag mo 20%, gusto mo siya 80%. So yun yung sinasabi mong complete me. Hindi ganyan ang design ng Panginoon. Ang gusto ng Lord, 100% kang okay. Napapasok sa isang 100% ding isa pang okay para pag pinagsama kayo, pareho kayang 100%. Amen? Because God wants you to be. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw topic ngayon. Amen. Lalo pag nakakita ka ngayon sa mga Instagram, di ba? Ang gaganda na kasi ng mga pictures today. Grabe, napaka-romantic. Nagbakasyon na naman sila today. Honeymoon na naman sila today. Pero hindi porket romantic ang post-romantic ang relationship. Naunawaan niyo mga kapatid? Kailangan yan, lagi ko sinasabi, pinagtatrabahuan. You need somebody in your life that will appreciate you for who you are. And you need to appreciate your partner too. Bakit? May planong maganda ang Panginoon sa iyo eh. Minsan lang magugulat ka, Pastor, ba't ang tagal dumating ng anak ko? Single seminar na naman tayo, sorry ha. Ba't ang tagal dumating kasi nung sa akin, Pastor? Ang tagal ko nang inaantay yung para sa akin. Kung matagal, ayaw mo lang. Baka pinapainit pa. Yung baka nga, 10 oras pinapalambot eh. Naalala ko nung I think 2 months ago, nagpunta kami somewhere in, I think basta sa luxury, Greenbelt, I think, Greenbelt. Bira na ako pumunta dyan. Dati nung nag-work ako, madalas ako because of my clients. Pero ngayon, bihira na. Because of, galing kami ng, I think, somewhere in Pasay. So, kumain kami sa Greenbelt. Napadaan ako dun sa mga luxury. Alam niyo yung mga luxury items dun, yung Louis Vuitton, yung mga yan. Ang taas ng confidence ko, kilala niyo ako, ang taas ng confidence ko. Pero for the first time again, in so many years, pagpasok ko ng pumasok ako ng Louis Vuitton. Kahit wala akong pera. Alam niyo, yung nagpe-pretend kami, meron ako, pre. Sige, bilhin ko na lahat yan. Okay. Kahit wala ka. Okay? Pumasok. For the first time, parang nakaramdam ako ng konting insecurity. Kasi, magugulat ka, di ba, talaga, alam niyo to, ang daming mga negative sa inyo. Bag lang, aabot ng kalahating milyon. Sayang pera yan. Dapat tinulong na yun sa may hirap eh. Di ba, may mga ganyan tayong mindset, di ba? Kasi nga parang hindi natin maintindihan, sama nyo na ako, hindi ko din maintindihan. Pag tinitingnan ko, sa world balance to, 3.5 lang to eh. Pero dito, 350,000. Hindi ko maunawaan siya. Alam mo, na-realize ko, kaya hindi ko siya maintindihan, kasi hindi ako yung market niya. Kasi para ma-appreciate mo yung luxury, dapat luxury ka eh. So, naintindihan mo na kung ba't may mga hindi nakaka-appreciate sa'yo. Sabihin mo, magtrabaho ka muna para ma-appreciate mo. Luxury. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo pa, yan na, may pick-up line na naman tayo. Amen? Tingnan nyo to. Nung pumasok ko sa Louis Vuitton, tinanong ko pa, magkano po ito? Wala pala mga price tag doon. Kasi sinasanay tayo, di ba? Pag sa H&M, sa Uniqlo, pagpasok mo, unang tinitingnan mo, hindi yung damit. Presyo muna. Correct? Sino sa inyo ganun? Pero pansinin nyo yung mga artista, mga celebrity, pag tinanong mo yun, tumitingin ka pa ba sa presyo? Hindi na ako tumitingin sa presyo. Ganun sila, Brad. Kaya hindi mo sila maintindihan eh. Pero tayo, di ba, nagkakaintindihan tayo, di ba? Pagpasok. Here at SM, we got it all for you. Pagpasok mo na department store, una mo titignan presyo. Ay, mahal. Dahil mahal, pangit na kagad. Pansinin niyo, di ba? Bakit? Hindi mo afford. So, ibig sabihin, hindi ikaw yung market niya. Now, ang tanong, pag sinabi mong, ay, mahal, ay ba, may sales lady, ay, mahal po. Nakakaawa naman si sir. Adjust natin yung price. Babaan natin. Bababaan ba ng SM yung price dahil naawa siya sa'yo? Hindi. Bakit mo kino-compromise yung standards mo? Porket may mga tao hindi maka-appreciate sa'yo. Hindi porket di nila naiintindihan ng prinsipyo mo, kailangan mo ibaba yung standards mo eh. Kaya ka nasasaktan eh. Yung mga lalaki, pare-pareho lang talaga yan sila. Ganyan talaga yan eh. Tatandaan mo to, the very person that will understand you will come. Darating yan. Yung makakaintindi at makaka-appreciate sa'yo. Na masasabi nilang, alam mo kung ba't mahal to kasi napaka-intricate ng details ng handmade kasi itong Louis Vuitton bag na ito na yung leather na ginamit dito hindi katulad ng leather ng Seiko wallet na ginagamit na ibang leather ito.
Time will come that somebody that understands and appreciates you will come. Why am I saying this? Kasi tayo minsan, because of our desperation, we are rushing, entering into another relationship because we felt like yung hurts na ito na dala-dala ko ngayon ay magagamot lang pag may bago na. Pero hindi porket may bago, may healing. Hindi porket may bagong trabaho, may healing sa luma. Hindi porket lumipat ng church, may healing na nangyari doon sa sakit ng nakaraang simbahan. You have to rebuild your foundations first right now. And ask the Lord, Lord, I've been hurt, I've been frustrated, I've been abused, I feel ugly. Pakiramdam ko hindi ako na-appreciate, but restore me, God. Lahat ng unresolved yesterdays, Lord, tanggalin niyo po para lahat ng bigat mabitawan ko. Amen? Kasi marami ho sa atin ngayon, ewan ko, napansin ko lang, na dahil nga sa gaang minsan, parang pakiramdam natin, parang kaya ko to. 2 years more, kaya ko pa to. Titiisin ko ito. Because I don't want them na magbago ang tingin sa akin. So I've been pretending to be somebody that I'm not. Because baka hindi nila ako tanggapin. So instead of asking God for healing, you're trying to hide it. Instead of resolving, you're trying to hide it. Mabigat Kailangang dalhin. Pero alam nyo, kahit gaano kagaang, in the long run, it will wreck you. That's why sabi ng Lord, let us strip off every weight that slows you down. Yung barbell. Meron akong challenge today, bibigyan ko ng 5,000 kung sino man po makakasalo nito. Okay, ready? Are you ready? Okay. Barbell ito. Iagis ko, ha? Seryoso po. Tingin niyo po ba, pastor, nagsisinungaling? Hindi po kami nagsisinungaling. Okay? Ahagis ko po ito ngayon. Sino makakasalo? Now, kung iahagis ko po ba ito ngayon, sasaluhin ninyo? Mukhang magdadalawang isip kayo kasi masyadong mabigat. Sa totoo lang, mga kapatid, seryoso, mabigat pala talaga to. And sometimes, gaang lang, kaya ko. 1 to 5. Pero kaya mo 1 to 5,000? Kasi kahit gaano kagaang, bumibigat pag tumatagal. So wag mong sasabihin ngayon, sanay na ako Kaya ko. Pero hindi ko to kaya for 3 years. Kaya ko ngayon. Kaya ko itago ngayon. Kaya ko mag-pretend sa inyong hindi mahirap. Pero ang totoo lang, pag tumagal, doon mo lang na ilalalaman ng epekto. Doon mo lang nakikita yung epekto ng mga baggage na dala-dala natin. That's why it's very important for you to analyze. Kasi mabigat Tignan natin magaang. Bigyan mo ko magaang, anak. Bigat pala, Isa lang na. Sino sa inyo, kaya nyo itong itlog na to dalhin? Kamay, taas kamay. Taas kamay. Ang gangi. Pero for 3 years, kahit anong gawin mo, dala mo siya. For 3 years, kahit anong gawin mo, matulog. Pero wag na wag mong babasagin. Kailangan dala mo siya everyday. Naliligo ka, nagugas ka ng pinggan, everyday. Ang gaang lang Ang gaang lang siya, kayang-kaya ko po, Pag naligo ka, nagugas ka ng pinggan, kakain ka, for 3 years straight, kaya? Hindi, kasi kahit gaano siya kagaang, abala siya. Abala siya sa future. So ano kailangan? I-let go. Kailangan bitawan. Barbell man niyang dala mo, itlog man niyang dala mo, kahit gaano kabigat o gaano kagaang, ang sinasabi ng Panginoon, bitawan mo kasi nakaka-apekto siya. Pero mo natutulog ka na lang, iniisip mo, itlog. Naliligo kayo, itlog. Hindi ka makapaghilod ngayon. Ginamit mo pang paghilod to. Kasi nga dala mo ang gaang lang niya. Pero kapag lagi mong dala, makaka-apekto? Makaka-apekto pa din. Kasi fragile. Ayaw mong mabasag kasi once na napiga ng gusto, sasabog ka. Pag na-trigger, magwawala ka. Pag na-trigger, lahat talaga yan, pare-pareho. Nagiging sinasabi ko? Magaang o mabigat, ang sabi ng Lord, bitawan. Sabi mo sa katabi mo, bitawan mo. Sabi mo sa katabi mo, bitawan. Ayaw niya nang banggitin bitawan natin. Kasi ang gusto ng Lord, lahat ng mga invisible,
na mga baggages that we have to let it go. Masakit, oo. Lahat ng sakit at hirap, yes. Hindi natin ina-underestimate yan. I don't have to emphasize that more kasi I've been emphasizing that since we started this series. Hindi natin minamaliit ang lahat ng pain natin. Pero tatandaan mo, yung pain na yan, hindi dapat nagre-resulta para sumuko ka. Dapat it motivates you to press on, to move forward, and to use it to your advantage. Na nasaktan ako before, what they did to me is wrong, but it made me strong. So salamat sa Panginoon, ginamit niya yung mga itlog, yung mga barbell, sa mga yan nung nilet go ko. Sarap sa pakiramdam. Nilet go ko na nga, hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin siya eh. Pero eventually, it will heal if you stay out of that. Gusto mo ba lumaya? Yung mga Israelites, tamo, pinalaya, pero gusto bumalik. Naalala niyo yung story ng mga Israelites? Nung sila'y nasa wilderness, lumaya sila. Pero nung hindi na nila nagagawa, yung mga ginagawa nila before, at hindi na nila nakakain, yung kinakain nila before, ang sabi nila kay Moises, ibalik mo na lang kami. Kasi siguro na-excite lang sila sa promised land, kaya nung hindi nila kagad makita, balik na kagad. Iba talaga excited sa committed. Kasi ang excited, pag na-challenge, sumusuko. Nawawala yung excitement. Pero ang committed, kahit may challenge. Kahit may tagutom, dire-diretso. Pero ano sabi ng scripture? Babalik daw sila. Biruin mo to Inalipin yung anak nila. Inalipin sila. Ang kinakain nila, tira-tira. Hinahagupit, inaabuso sila. Pero gusto nilang balikan. Napansin niyo yung kaibahan ng mga Israelites kay Moses? I've been reading an article and it triggered me to research more about this kasi napansin nyo, ang mga Israelites gusto bumalik. Pero si Moises, naringgan nyo ba siya na gusto niya bumalik? Parang hindi, no? So iba si Moises, iba sa mga Israelites. Yung mga Israelites, nung nasa wilderness, gusto bumalik. Si Moses, gusto silang dalin sa promised land. So ayaw ni Moses bumalik, yung mga Israelites gustong bumalik. And I wonder why? Why is it that si Moses, ayaw niyang bumalik kasi kung anong meron kay Moises, yun yung gusto nating meron. Kasi pinalaya ka na ba't ka ba babalik? Niligtas ka na ng Panginoon, ba't ka pa magpapaalipin uli? Binigay na ni Kristo ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin, ba't pa tayo babalik sa luma? Hindi rin natin masisisi yung gustong bumalik. So kailangang alamin natin, ano yung meron kay Moises na wala sa mga Israelites, kung bakit si Moises gusto mag-press forward, pero yung mga Israelites, gusto bumalik. And in order for us to understand, we have to go back all the way to Exodus 5, kung saan tinawag ng Lord si Moises para i-deliver ang mga Israelites. And this blows my mind. Ang sabi na Exodus 5:1, are you ready? Are you ready? Fasten your seatbelt. Are you ready? Are you ready? Okay, watch this. Afterward, Moses and Aaron went to Pharaoh. So lumapit sila kay Paraon para sabihin sa Paraon na palayain ang kanilang mga kababayan, right? But look, watch these words. Watch these words. Afterwards, Moses and Aaron went to Pharaoh and said, "This is what the Lord God says. Let my people go so that they may hold a festival to me in the wilderness." Now that, I find it interesting, fascinating at the same time. You know why? Kasi I really thought na nung si Moses lumapit kay Paraon, ang sinabi ni Moses, sa isip ko, ang sinabi ni Moses, palayain yung mga Israelites kasi pupunta kami ng promised land. Pero ba't hindi siya promise? Napansin nyo? Sabi niya lang, palayain nyo kami para makapag-worship kami sa wilderness. So the wilderness is already a plan. Okay? Now, if you read further, this is interesting. 2 verses. Verse 3. Exodus 5:3. And then they said, "The God of Hebrews has met with us. Now let us take 3-day journey into the wilderness to offer sacrifices to the Lord our God, and He may strike us with plagues and with sword." Interesting. Ba't hindi sinabi ni Moses na, palayain nyo na kami once and for all? Pupunta na kami sa promise. Bakit ang sinabi ni Moses, bigyan nyo lang kami 3 days,
Meron kasi kami 3-day journey. So, ang expectation ng mga Egyptian, dyan lang sila sa malapit. Kasi ang paalam, alam niyo yun, alam niyo mga magulang to, yung pinaalam sa inyo, ano lang, 7-Eleven, pero sa La Union. Pinaalam 3 days, naging 40 years. Yung journey in the wilderness. Ang sabi, 3 days. Now. That's familiar to me kasi alam ko, ang journey mula Egypt, 3 days. Kapag nag-journey ka from Egypt for 3 days, you will end up in Mount Sinai. Mount Sinai. So after all, what Moses is saying, doon sa Paraon, let my people go, mag-worship kami sa Mount Sinai. Ano kung ano yung significant, historic happening that happened in Mount Sinai before the Ten Commandments? Because in Mount Sinai, doon na-meet ni Moises ang Panginoon through a burning bush. Interesting, isn't it? So, what Moses is saying is this. Palayain niyo po ang mga tao, mag-journey kami ng 3 days, papunta doon sa wilderness. Kasi doon ko nakita yung presence ng Lord. Watch this. Si Moises, bago niya inintroduce ang promise, inintroduce niya muna yung presence. Why are we frustrated? Kasi nakafocus ka sa promise without His presence. Ang tunay na kalayaan is not just pursuing the promises. Ang tunay na kalayaan is pursuing His presence. You want to be free? Pursue His presence. Kaya pala si Moises, ayaw bumalik kasi gusto niyang iparanas sa mga Israelites yung presensyang naranasan niya. Kaya kasi gustong bumalik ng mga Israelites, hindi nila naranasan yung naranasan ni Moises. Pero kung naranasan lang nila yung naranasan ni Moises, the intimate presence of the Lord, I believe they will never go back. And I believe this is, when I was reading this, I believe this is a solution for backsliding. Because you know what, there are a lot of Christians right now are trying to backslide to their old life and to old self, no condemnation, no judgment. But I believe the real reason is we are so focused on His promise or His blessing na nakalimutan natin yung presence ng Panginoon. Let me prove that again. Exodus chapter 6, 1 chapter later. Therefore, say to the children of Israel, si Lord na nagsasalita. Ito ang instruction kay Moises. I will end with this. I am the Lord. I will bring you out from the burdens of the Egyptian. How many among you wants to get out of the burden? Come on. All the burdens. Hallelujah. I will rescue you from their bondage. Sino sa inyo gusto nyo ma-rescue na kayo sa lahat ng mga bondage ng unresolved yesterdays? And I will redeem you with an outstretched arm with great judgment. I will take you as my people and I will be your God. Then you shall know that I am the Lord your God who brings you out from under the burdens of the Egyptian, and I will bring you to the land which I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob, and I will give it to you as an heritage. May napansin kayo sa statement? May napansin kayo sa statement? Wala, Pastor. Okay. Nung binanggit ng Lord yung tungkol sa promised land, si Lord hindi siya nag-straight kagad, dadaling ko kayo sa promised land. Hindi yun ang purpose eh. Ang real purpose ng freedom is not for you to enjoy the benefits of the freedom, but to enjoy the presence of God. That's true freedom. Ang tunay na kalayaan, yung maranasan mo at maramdaman mo. Tingnan nyo, ano sabi niya? You shall know that I am the Lord. Ako ang nagligtas, and then I will bring you to the land flowing with milk and honey. So, ano sinasabi ng Panginoon? Priorities, priorities, priorities. The first thing that we want to pursue in order for us to be free, because it's one thing to be free, it's another thing to stay free. God wants you to stay free for the rest of your life. And the secret of staying free is being in the presence of the Lord. Knowing and realizing that it is He who gave us that freedom. It is He who sacrificed Himself at the cross sa bawat isa sa atin. Kaya kung minsan kami mga pastor, kawawa kami. Kasi halimbawa, nasa gathering, o kaya nasa swimming, o kaya kung may pupuntahan, oy, mahiya ka naman, nandiyan si pastor, oh. Oy, konting consideration naman, nandiyan si pastor. Gusto kong sumigaw, hindi ako yung nagligtas at nagpatawad sa inyo. Huwag kayo sa akin mahiya.
Because we tend to realize, we forget to realize mga kapatid, na yung weight na ayaw mong bitawan, si Lord kineri yung buong weight ng cross and all the sins of the world so that you don't have to endure that weight. Weight of insecurity, weight of guilt, weight of shame. Binuhat na lahat ng Panginoon yon. Namatay ang ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Nasugatan siya para sa bawat isa sa atin. Para lahat ng mga sugat natin ay magkaroon ng kagalingan. Give it all. Kaya pala sabi ng Panginoon, cast your cares upon me. Put it on the cross. Ilagay mo sa krus. Ako yung nahirapan, ako yung nasugatan. Allow me to take all your burdens. And all our sin, all our guilt, all our shame was put to the body of Jesus Christ. And for the next 6 hours, He endured the cross. And finally, after 6 hours, at 3 o'clock in the afternoon, He cried out, Tetelestai, it is finished. All the pain of your past has been dealt with at the cross by Jesus Christ Himself. Pero hindi siya nanatiling patay. He rose again from the dead. And you know what happened after He resurrected? Yung first appearance niya sa mga disciples gathering, wala si Thomas. Absent sa Sunday service. Kaya huwag kayo basta-basta absent sa Sunday service. Kasi ito yung pinakaunang Sunday service ng mga disciples, wala si Thomas. Nagpakita ang Panginoon sa kanila, pinakita ng Lord yung kanyang sarili. Amazed na amazed sa mga disciples. Jesus is alive! Jesus is alive! Eh wala si Thomas. Kasama siya sa GC. Chat ngayon sila Paul, grabe, ay sila Peter, nakita mo ba si Jesus buhay? Sabi ni John, oo nga, I'm so excited, grabe si Lord, buhay pala siya. Tinupad niya ang kanyang mga pangako. Eh si Thomas, tahimik lang, sin lang siya. Alam mo kung bakit? Wala siya doon. Sin lang siya, tinitignan niya lahat ng mga pictures, yung mga videos. Sabi niya, hindi ako maniniwala hanggang di ko nakikita. Next week, Jesus showed up again for Thomas. For Thomas. That's how important you are to the Lord. He wants to deal with your unbelief. And then nagpakita ang Lord kay Thomas. Ang sabi ni Thomas kasi, pag hindi ko na ipasok yung kamay ko sa kanyang mga sugat, sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Ang sabi ni Lord nung nagpakita siya, o ito, lagay mo ang iyong mga kamay sa aking mga sugat, sa aking tagiliran. And finally, Thomas cried out, Yes, Lord, I believe! Finally, naniwala si Thomas. Paano nakuha ni Lord yung puso ni Thomas? Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Ano sinasabi ng Panginoon? This is who I am. This is how I saved you. In fact, when we go to heaven, you will see that scar again. We all will see that scar. Nandun yun sa kamay at tagiliran ng ating Panginoong Yesus. Because it is a great reminder for all of us. Hindi tinanggal ng Lord yung sugat. Nandyan siya. Hindi siya masakit, pero nandyan siya. As a reminder, this is how I won the victory at the cross. This is how I saved you. This is who I am. This is how I saved each and every one of you. Hindi natakot ang Diyos na magpakita ng vulnerability. Kasi hindi porket nagpapakita ng vulnerability is a sign of weakness. So my encourage to you today, alam kong matapang ka and you appear strong and you have that persona na lagi kang malakas at lagi kang hindi nagkakamali at pakiramdam nila you are perfect. But I want you to be vulnerable sa ating Panginoon because the very same wound that saved you, gustong ipakita ng Panginoon sa iyo for you to be reminded, nasugatan ako para hindi ka na masugatan. Nahirapan ako para hindi ka na mahirapan. Confront it. Face it. Harapin mo. Huwag mong basta kalimutan. I-give up mo. Deal with it. Forgive. Let go of that hurts. Let go of that bitterness. You've been living in bitterness for so many years. Alam niyo, ang forgiveness, it will bring freedom. Ang bitterness, it will bring bondage. Kaya ang sabi ng scripture, get rid of your bitterness. Iwanan mo ang mga bitterness. Because God wants to transition you from victim to victor. And in order for you to transition from being a victim to becoming a victor is to the extent of what you are willing to give to the Lord. What we are saying here is this, Lord, just come to the Lord. Be honest with Him. Be vulnerable and say, Lord, I made a huge mistake, but thanks be to God who make things work together for the good of those who love Him. Thanks be to God that I am stronger, wiser, and better because of what Jesus did in my life. I want to thank you, Jesus. Be vulnerable and say, thank you, Jesus.
Thank you, Jesus, because He wants you better. He wants you whole. Yes, hiwalay ka sa asawa mo. Yes, hindi ka nakagraduate. Yes, you made a terrible mistakes. But are you better now? Are you stronger now? Yes, you've been through prison. Somebody broke your heart, but are you stronger now? Yes, dinisrespect ka nila, inabuso ka nila, but are you wiser now? God wants you healed and whole. Gusto ng Lord na gumaling ka, kapatid. And this time, I want to encourage you to just be vulnerable to the Lord and say, Lord, heal my heart. Turn my life around. Remove the heaviness in my heart. Gusto ko mag-travel ng light. Gusto kong lumakad sa mga purposes mo sa aking buhay na walang anumang mga bagay sa aking buhay. Because naniniwala ako, mga kapatid, whether you believe it or not, the best days in your life are not behind you. The best days of your life are in front of you because God has been so good. God is good. He is good all the time. He wants to deal with your pain. He wants to deal with your issues. He wants to carry all that burden. Remember His faithfulness.